Alam nyo ba na mayroon pa rin palang mga lugar sa Pilipinas na walang kuryente? Balot ng kadiliman, wala ring teknolohiya, ni malamig na tubig hindi rin nila na-experience. Sa Davao po, mayroon pa rin palang lugar na ganyan. Buti na lang may isang kumpanya doon na ang layunin, bigyan ng kuryente ang lahat ng bayan. Aasenso nga naman ang buhay kapag may ilaw dahil power is life. Kaya nyo bang mabuhay sa dilim? Mag-aral na tanging liwanag ay gasera. Gumawa ng gawaing bahay na walang kuryente. At maglakad sa kalsada na ang ilaw galing lang sa mga debateryang flashlight. Maniwala man kayo o hindi, nararanasan pa rin yan sa ilang parte ng ating bansa ang kawalan ng kuryente sa kanilang mga bahay at buong komunidad. Walang power, walang liwanag. Tulad dito sa Barangay Lumiad sa Davao City, nahuhuli sa modernisasyon. Kaya ang mga estudyante, negosyante at mga residente iisa ang pangarap. Ang matanglawan ng liwanag ang kanilang barangay. Kahit kakapiranggot na liwanag, pilit inilalaban ng mga kabataan ang kanilang kinabukasan. Matagal nang panawagan ng student leader at achiever na si Res Ann ang magkaroon ng kuryente sa kanilang lugar. Malaking bagay nga naman kasi sa kanilang pag-aaral ang pagkakaroon ng ilaw. Lalo na kapag kumagat na ang dilim, gasera ang ginagamit nilang liwanag. So Resaan, gaano kahirap ang mag-aral sa dilim? Sobrang hirap po kasi hindi mo napapag-aralan ng mabuti yung dapat mong pag-aralan. Napakasakit sa mata na mag-aral sa dilim. Kailangan mo pa magamit ng lampara para mas mapag-aralan mo yung pag-aaralan mo sa eskwelahan, ganun. Ang mga naghahanap buhay naman sa Barangay Lumiad, kuryente rin ang hinahangad para sa mas maganda nga namang negosyo na kanilang pagkukunan ng pagkakakitaan. Si Aling Virgie na umaasa sa kita sa pagkokopras, hindi siya dapat abutin ng dilim sa pag-aayos ng kanilang mga paninda. Matagal nang inilalapit ni Celso Bughaw, kapitan ng barangay, ang magkaroon ng ilaw at kuryente sa kanilang lugar. Para nga naman mas ligtas sa pagbibiyahe at dekalidad na serbisyo sa mga residente ng Lumiad. Barangay Lumiad is parang special case kasi ito namin or binigyan namin ng special favor kasi napakalayo niya sa city. And kung walang ilaw, maraming danger sa roads natin and other elements. So when we provide electricity kasi sa community, we foster development and marami ding mabigyan na hanap buhay ang mga tao dito. And they would engage further na sa economic development ng lugar na to. Noon, isa ang Barangay Lumiad, distrito ng Paquibato dito sa Davao. Sa napakarami pang lugar dito sa Pilipinas na hindi pa nakakatikim ng liwanag na dala ng kuryente kapag sasapit na ang gabi. Matagal na idinaing ng mga estudyante, negosyante at mga residente dito na hindi lang ang kadiliman sa kanilang lugar kundi pati mga basikong mga pangangailangan ay wala sila dahil nga sila'y napag-iwanan na ng progreso. Sana naman daw ay makatikim naman sila ng mas progresibong buhay. Ang matagal ng pangangapa sa dilim ng mga residente, natuldukan dahil sa inisyatibo ng isang pribadong kumpanya. Ang layunin, bigyang liwanag ang kanilang komunidad. Medyo nahirapan sa lugar na to kasi medyo malayo talaga siya sa city. Travel pa lang natin is 2 hours. During that time, hindi pa fully concreted yung roads natin, rough road pa. Malalaki kasi yung truck na ginagamit namin and kung lubak, kung minsan rainy, hindi kami makapasok. Kailangan namin ng help ng mga tao. Maggamit kami minsan ng mga carabaos just to
bring those steel poles at mga transformers namin. Makita talaga namin sa city electrification program namin no, yung bayanihan. Maswerte ang Barangay Lumiad sa mabilisang aksyon sa pagpapailaw doon. Kadalasan kasi inaabot ng maraming taon para matapos ang iisang proyekto. Ang implementation nito, 2 kilometers, 1 month. But pag ilagay namin sa pipeline yan ng projects, it takes years pa, no? But for Lumiad, we started this around September, yung endorsement ng project, and we energized this around December of 2023. Noong nakaraang taon lang, 2023, tuluyan ng napailawan ng Barangay Lumiad. Ito ay dahil sa Sitio Electrification Program ng gobyerno at suporta ng Davao Light and Power Company, isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation. Naglalayong maghatid ng maaasahan, abot kayang halaga at matatag na enerhiya para sa bansa. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Mas napadali nga naman ang kanilang buhay at mas gumaan ang pag-aaral ng mga estudyante. So ngayon na may kuryente na, syempre may ilaw na. Wow! Anong epekto sa'yo? Napakalaking tulong po nitong kuryente sa amin as a student. Lalo na po pag may research kami, ganon, projects na kailangan i-print, nakakagamit na kami ng mga computers. Mas mabuti ang iyang pag-aral niya. Pag-school na niya, nagkataas ang iyang grado. Siya mo'y pinakataas o grado sa junior high school. Wow! At bilang patunay na ang galing niya talaga, ano yan, kahit nung madilim pa lang, may medalya ka na. Opo. Biro mo, madilim pa lang, may medalya na, edi ngayon pa. Honor student talaga at maraming parangal itong si Rezan. At yung mga tulad niya ay lalo pang uusad sa buhay dahil nga sa kuryente, right? Siguro marami na rin nagkakaroon ng medals dahil sa kuryente. Opo. Oo. Sa school namin, halos mas dumami po yung honor students. Mas madami po yung naging achievers. Galing. Hello po, magandang araw po. Pabili po ng Si Aling Virgie, lumago na ang negosyo at nakapagpatayo na ng tindahan. Nakakapagbenta na siya ng yelo at iba pang mga frozen goods at napapatikim na ng malalamig na inumin ang sariling pamilya at mga kabarangay. So Virgie, paano nakatulong ang kuryente sa paglago ng negosyo? Malaking natutulong ang kuryente dahil sa negosyo, freezer namin, marami na akong nalagay doon, mga frozen, at saka chicken, marami pang mga hotdog o ano-ano pa biyang pwede ilagay doon. Ayun. So marami na ang pwedeng ibenta. Oo. Mga tinda mo mas nadaghan ang nadugang nga naa na siya kuryente. At saka nakikita na ng tao kung anong tinitinda mo. Oo. Hindi Siyempre, tulad dati. mga soft drinks na nandun na. Noon, wala pang kuryente. Labay lang sa amin. Punta doon sa kabilang sitio nga merong kuryente. Para sa yelo. Oo. Ngayon pwede na pati yelo. Pwede na magbenta ng Oo, yelo. meron na. Wagi may kuryente, dugay-dugay 30 na akong edad, wagi may kuryente dire. Salamat mi karon nga naa na may kuryente. Makainom na may bugnaw nga mga tubig, soft drinks, ana lang. Naging malaking tulong din ang mga pailaw sa mga poste. Hindi na nahihirapan pa ang mga tanod na rumonda.
At kung dati, makinilya ang kanilang ginagamit sa barangay hall, ngayon, aba, nakakomputer na ang mga kagawad. Mas mabilis at episyente na ang kanilang serbisyo. So, Kapitan Bughaw, masasabi ho ba ninyo na ngayon na mayroon ng ilaw dahil sa kuryente, ligtas na ang inyong barangay? At sa pagkakaroon gyud ma'am dako kayo og kausaban among barangay, luwas ang mga amo ang motorista, tanan nga moagi na dinha tungod sa naana gyud ang kuryente. Ang Sitio Electrification Program ay mandato ng Department of Energy na mapailawan ang bawat liblib na lugar sa Pilipinas. Ang Davao Light ang nagsagawa ng programang ito para sa Barangay Lumiad at marami pang lugar at komunidad. Sir, ano po itong Sitio Electrification Program? It's a national program mandated by DOE to electrify all the CTOs, no? But it's a bit of a challenge dito sa Davao Light because we cover 3,500 square kilometers. Now, for good measure, para siyang 5-6 times that of Metro Manila. So, you can imagine how challenging that is, but we are committed to deliver that. Wow, Oo. ang laki. Oo. So, is that all from the private sector? Yeah, within our franchise area, we do all of this without any fee from the customers. We are mandated to do that. Actually, it's very challenging. It's very expensive. It's very expensive. Right now, they're going into the household levels, not just the CTO, kasi a CTO is a composition of different houses. The target is really to go down to the household levels, and we're doing that. Okay, so may target kayo. Where are you from your target? So the mandate is to have 100% electrified by 2040. So right now, we're actually 100% of all barangays and sitios except one, Barangay Salapawan, because it's across the river and there's no bridge yet, so ongoing pa yung bridge. But we're getting there, no? And we hope to complete that within the timeline of DOE by 2040. Sa proyektong SEP, layunin na sa taong 2040, may kuryente na sa buong Pilipinas at hindi na nangangapa sa kadiliman. Wow. Pero halos lahat ngayon meron ng mga barangay. Oo. Oo. So, mga negosyo at estudyante, Correct. nakikinabang na. Every now and then, a sitio can be born, right? So that's really a moving target, no? Yes. So a household can be here and you need to electrify all of this. Masaya ang mga taga-barangay Lumiad. Hindi na mahuhuli sa teknolohiya na napapaandar ng elektrisidad. At higit sa lahat, makakasabay na sila sa modernong buhay. Matagal po kayong medyo nahuli sa teknolohiya, pero ngayon meron na kayong kuryente. So ang ibig po bang sabihin ay gaganda na rin ang serbisyo dahil makakahabol na sa teknolohiya? Nahatag na gid namo ngadto sa mga katawhan diha sa mga barangay ang insakto nga serbisyo tungod sa kuryente nga naana sa mga barangay hall, sa tanan diha nga mga residente, labi na sa mga negosyo, naana sila. Nanay ilahang bagong mga negosyo nga na pundar. Ug kami po sa barangay council nakahatag po og insaktong serbisyo kay na naman may mga computer o makahatag na may mga clearances ngadto sa mga nanginhanglan gyud nga mga residente. Huliman, makakahabol pa rin dahil sa bawat kadiliman, umasang mayroong magbibigay ng liwanag. Ito ang ilaw na gagabay para sa maunlad at progresibong buhay. Dahil totoo naman, power is life. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!